Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. So, andito na naman po ako para magkatid the latest update and fresh happenings about sa TVJ, sa Itbulaga and the Legit Darigans. Kaya naman sa lahat ng nandito ngayon na nakikinig at nakatambay at nakikibalita sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat and big shout out. So, hindi ko na po kayo maisa-isa. And para naman sa mga bago lamang po dito, don't forget to click the subscribe button and notification bell para kayo ay magi-updated din sa mga susunod natin pang mga balita. Samantala, ang atin nga pong mainit na pag-uusapan ngayong gabing ito ay pumapatungkol dito sa 35% na nakuha po ng TVJ at syempre dito po sa naging pahayag ni Attorney Maggie. Hinggil, syempre, patungkol po ito sa kanyang kliyente na kung saan ay viral at mainit na pinag-uusapan talaga sa social media. But before that, unahin po muna nating talakayin itong patungkol sa patuloy po na pagdepensa ng mga panatiko ng Tape Inc. sa tahanang pinakamasaya. So dahil mainit pong chika ang 800 million na utang di umano ng Tape Inc. sa GMA 7, narito. At patuloy po ang pagdepensa ng kanila pong mga panatiko na kung saan hindi totoong nalulugi ang kumpanya. Hindi totoong nalulugi ang tahanang pinakamasaya dahil overloaded. Di umano ito sa commercials. Sa commercial, paano kaya sa major advertisers? Meron na kaya silang maipiflex? Mga ka-legit Darigans or ngangay pa din until now? Wala pa rin sila makuha na major advertisers and sponsor. Puro ano pong naririnig ko commercial from them. Samantalang TVJ, marami ng commercial, marami pa din po ang major sponsors or main advertiser nila. So, nakalagay dito sa post ni Procnoy, sila daw po January 21, 2024 ay nagkaroon ng 49 minutes na commercial. So, pagdating daw talaga sa mga TV ad loads, talagang sila po ay overloaded. At 49 minutes nga daw po ang itinatagal. February 20 naman, ayon sa kanila, 159 daw ang kanilang commercials. Wow, naman, napakarami. Di congrats. Di wow. So, again guys, hindi ko na po kukontrahin yung kanilang mga sinasabi na yan. Pero kapansin-pansin nga daw ayon po sa mga kadavergans natin, sa mga netizens, ay ito yung ginagawa nilang paraan para pasinungalingan ang balita na sila po ay nalulugi na. Malaki rin kasing epekto nun kapag sinasabing nalulugi sila. Malaki ang epekto sa mga viewers kasi maaring mawala ng gana. Sa mga advertisers, malaki din ang epekto dahil bakit pa sila susugal dyan sa TP, sa Tape Inc. kung wala naman palang nanonood at nagtitiwala sa kanila, di ba? So, malaki pong epekto kasi niyan para sa kanila. Anyway, dahil naglalabasan po ang mga larawan na ito na mukhang bago lamang po sa paningin ng publiko, ng mga netizen, narito po dahil maugong na pinag-uusapan sa social media ang hiwalayan ni Dominic Roque and ni Bea Alonso na kung saan ay nadawit po ang pangalan ni Mayor Bullet Haloshos. Meron pong naging pahayag si Attorney Maggie. So, in-express po niya yung nararamdaman ng kanyang kliyente na kung saan ay parang sobra-sobra na daw. Sabi dito ni PSN Showbiz, Dominic umalis na sa kondo ni Mayor Bullet. So, rindi na rin siguro no, sa mga chismis sa social media. Pero wala siyang magagawa. Ito na nga umalis siya sa kondo. Talagang masusundan po at masusundan siya ng chismis. Susundan po siya ng chismis. Sabi dito, Mayor Bullet is currently exploring all available legal actions. Umpisa
na Attorney Maggie Garduque, legal counsel ni dapitan na Mayor Bulat Halosos. The allegation against him is not only defamatory but blatantly false. Gagawin niya to not only to protect his interest but to ensure that this will not happen to someone also. For him, this is already too much abuse of freedom, dagdag ni Attorney Maggie. So, diba? Ayan na. It's too much daw po abuse of freedom. Kumakalat sa social media ang malisyoso mga litrato nila Mayor Bulat Halosos kasama si Dominic Roque. Natawa lang ako kung bakit tumalon yung issue from business to binahay na, aniya sa interview ni Jay Ruiz sa YouTube. We are doing this for public or anything or fame. We don't need it, aniya, sa binabalak na legal action. Ang amin lang talaga sana hindi maapektuhan yung mga people around us also. For us to come out and say na kahit pa paano hindi talaga totoo yung mga nangyayari. That's why we want to clarify that, banggit pa ni Mayor Halosos. Kailan nga ba magsasalita si Bea Alonzo? So, another na naman, Collegiate Americans. So, parang ang mga balita ngayon sa mga Halosos, pansin po ba? Puro paglabas lang ng pera. Syempre, yung laban nila sa TVJ, lalabas po sila ng pera dyan. Doon sa Dakak Resort, Isbalabang, maglalabas sila ng pera dyan. And then ngayon naman dito, legal action daw po, Collegiate Americans. Parang ang gulo-gulo ng buhay talaga nila ngayon, ano? Ang dami pong pagsubok na dumadaan sa kanilang buhay ngayon. And parang kung titingnan natin, parang mga bad karma itong nangyayari sa kanila. Sunod-sunod talaga. Meron pa yan yung kay Romeo Halosos Jr., diba? Sa pagiging district representative ng na kung saan sinipa nga po siya. So parang karma na matuturing lahat ng mga nangyayari ngayon sa kanila. Hindi na po napahinga sa social media ang pangalan nila. Hindi lang tungkol sa isyong Itbulaga, pati na rin po sa ibang issues ng pag-aagaw, pati ba naman dito sa relasyon ni Dominic and Bea, pang-aagaw pa rin ang issue. Sa Dakak, sa politika, sa Itbulaga, ngayon naman sa isang relasyon, puro pang-aagaw at pang-aangkin. Ano ba yan? Samantala, dito naman sa inilabas na nakita po natin sa social media, no? Based daw po ito sa preliminary overnight data ng Nutam People Ratings ng Urban. So, February 15, 2024, pumalo daw ang Itbulaga ng 34%. Pumapangalawa ang Showtime sa kanilang multi-channel with 23.5%, 8.6%, and 1.8%. Samantalang ang tahanang pinakamasaya, 28.3% lamang ang kanilang nakuha. So, bago to sa paningin ko from Nielsen daw po ito. So, bago to kasi 34%. Nakakagulat, di ba? Collegiate Americans, pumalo po ng 34%. Anyway, sana nga totoo po ang balita na ito. At tayo po ay nananatiling number 1. Sabi dito ni Xiaolong, bago uluma man ang management, sila pa rin ang umahawak ng Finance Department. Meron niyang audit report. Tanging Tape Inc., management at GMA lamang ang dapat magresolba dyan. Huwag na tayo makisawsaw. It's between Tape and GMA ever since ang deal na yan. Move on. Thank you so much. So yes guys, pakawalan na po natin ang issue nito since hindi naman talaga TVJ ang may utang. Kahit po bago po ang namumuno ngayon sa Tape Inc., sila po ang may utang noon. 800 milyon na napapabalita sa social media. Sabi naman dito ni Jiang Dong, ayaw pa kasing ibigay ng IPOP yung papel. Ang tagal-tagal nang nakapending at nakamove on na sa korte yung kaso.
ng copyright and trademark. Pero yung IPO PIL, wala pang galaw yung website database nila. Ano naman kaya ang dahilan ng IPO? Bakit ganon? Mekos-mekos na ba insan? So yan ang isang malaking question mark until now. Bakit wala pa rin po ang certificate ni JDL? Malapit na mag-March. So malapit na 3 buwan daw, di ba? Pero patapos na February, wala pa din. So sa March, nawa po ba ilabas na yan? Para meron po tayong maipakita, pati po ang TVJ. Meron po tayong mapanghawakan na tanging sila talaga ang may-ari ng titulong Itbulaga, and yun kasi yung makakapagpatunay na talagang sila ang panalo dito sa IPO. Hanggat wala po yun, naku, magkakaroon pa rin na ng agam-agam sa isip ng iba pong Davricans na talagang hindi na ipanalo ng TVJ ang trademark sa IPO. Kasi kung naipanalo, bakit until now, pending pa din yun. Until now, walang balita sa certificate. So, yun lang po muna guys sa ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.